Narito na ang mga trending na kwento sa mundo ng social media. Coffee shop sa Parañaque kinalampag ng dalawang customer. May-ari, todo sorry matapos umunong late magising. Wacky photo sa PhilHealth ID ng ilang netizens, kinatuwaan online. Maraming Pilipino nangungutang para sa pambili ng pagkain ay sa survey ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Maling presyo sa sistema sa isang kilalang gasolinahan sa Quezon City, inireklamo ng isang vlogger. Isang community cat sa Taguig napatay ng dalawang husky habang nilalakad ng kanilang amo. Animal welfare group na Cats of McKinley na bahala. At Billie Eilish, one less lonely girl sa Coachella performance ni Justin Bieber. Iba't ibang mga nagva-viral na kwento na naman ang ating pag-uusapan. Mga trending sa social media na tiyak hindi lang nakakaaliw, kundi maring kapulutan din ng aral at kuminsan ay makabagbag damdamin din. Kasama ang buong pwersa ng DZRH TV, ito po ang TNVS, Trending and Viral Show. Nakahandang kumplituhin ang buong kwento. Masaya, malungkot o isyong pambayan man yan, sagot na namin ang inyong tanghalian. Ito po si Arnold Herrera ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating unang trending story sa tanghaling ito, aanhin mong good morning kung ikaw rin naman ay tanghali na gumigising. Laking gulat at tuwa kasi ng may-ari ng morning coffee shop na ito sa Parañaque nang tila kalampagin na sila ng dalawang nursing students na naghihintay sa kanilang magbukas ng cafe. Open na kasi dapat ang cafe pero makikitang nakakandado pa rin ito. Ang paliwanag alamin sa report na ito. Sa CCTV footage na ito, makikita ang dalawang nursing students na tila may sinisipat sa loob ng isang establishmento sa San Dionisio sa Parañaque City. Maliwanag man ang sikat ng araw at marami mang dumaraan, tuloy pa rin sa pagdungaw sa bintana ang mga dalaga na parabang may binabalak. Pero ang dalawa, hindi mga magnanakaw, kundi mga customer ng gusali na isa palang coffee shop. Batay sa timestamp, kuha ang video pasado alas 9 ng umaga, 10 minuto ng lampas sa opening hours ng tinawag pamanding Morning Coffee and Tea. Napatsa tuloy ang dalawa sa store, sabay tanong kung magbubukas daw ba sila. Todo sorry naman ang may-ari ng cafe na minadong na late lang ng gising. Ang mga netizen hindi rin pinalampas ang puwelang eksena na caught on cam. Ang cafe dapat na raw magrebrand at magpalit ng pangalan kung di naman daw pala ito kayang panindigan. Morning coffee raw, pero tanghali na nagbubukas. Biro pa ng cafe, next time raw ay bibigyan nila ng susi ang dalawang babae para sila na raw ang magbubukas ng tindahan. Mabilis namang humakot ng 100,000 views sa Facebook ang viral video. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating susunod na trending story, instant good vibes ang hatid ng funny moment ng isang netizen sa kanyang Finlex na PhilHealth ID. Imbes kasi na formal ang atake, wacky photo ang nag-reflect sa identification card. Pero hindi lang pala siyang nag-iisa dahil maraming netizens din pala ang ganito ang kanilang mga ID. Bakit kaya? Alamin sa report ni Dustin Bayog. Sa mga identification card o ID, mapag-gobyerno man, trabaho o eskwelahan ay karaniwan formal at disente ang ating mga itsura. Pero paano na lang kung ganito ang iyong itsura sa inyong ID?
Ito ang PhilHealth ID ng isang netizen na naging instant trending sa social media app na Threads. Imbes kasi na formal at decent, ay wacky photo ang nalagay sa kanyang digital form ng PhilHealth ID sa government app na eGov. Kaya naman napatanong na lang ito sa online community kung ma-edit pa ba ang kanyang ID picture. Thankfully yes, dahil maaari itong palitan every 6 months ayon sa mga concerned netizen. Pero ang tanong na lahat ay bakit kasi wacky ang kanyang picture. Sinagot ito ni Joanna sa comment section na dahil sa pagkakala na for verification lamang ang paggawa ng selfie ay hindi nito nakala na ito ang ilalagay sa mismong ID. At tila hindi lang si Joanna na biktima dahil marami rin sa mga netizen ay wacky photos din ang nailagay. Tulad na lang ng netizen na ito na tila may skincare product pa sa kanyang muka. Habang ang ito naman ay nasaktuhan pang nasa parlor habang nagpe-face verification. Si kuya naman na ito ay side view ang atake. Pagyut naman ang atake ng isang netizen. Habang tila may ininda naman sa leg ang netizen na ito sa kanyang half-naked tilt na ID picture. Samantala ang post na yan ay umabot na nga ng higit 14,000 hearts sa naturang app na may libo-libong comments, repost at shares. Para sa DZRH TV, ito si Dustin Bayog. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating next, viral story. Lumabas sa isang survey ng Bangko Sentral ng Pilipinas na maraming Pilipino ngayon ang nangungutang ng pera para sa pambili ng pagkain at iba pang pangangailangan. Bagaman karamihan ay nakapagbabayad agad, may ilan din na nahihirapan at napipilitan pa ring mangutang, bunsod na rin ng taas ng presyo ng mga bilihin. Ang buong detalye panoorin sa report ni Rovic Manuel. Utang dito, utang doon. Karaniwan na sa mga Pilipino ang kumapit sa panghihiram o pangungutang ng pera kapag dumating sa oras ng kagipitan. Sa kabila na matagal ng paniniwala na hindi maganda ang gawaing ito, lumabas pa rin sa pinakahuling ulat ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP na dumarami pa rin ang napipilitang mangutang ng pera. Isa sa bawat 3 Pilipino ang nangihiram para makabili ng pagkain at iba pang mga pangangailangan. Sa 2025 Consumer Finance and Inclusion Survey ng BSP, bagaman 7 sa bawat 10 Pinoy adults ang naniniwala na hindi maganda ang mag-loan, ay marami pa rin ang napipilitang gawin ito. Batay sa naturang survey, 32% ng loan utilization sa buong bansa ay para sa panggasto sa pagkain, edukasyon at kalusugan. Iniulat din ng BSP na 56% ng mga nangungutang ay nakakapagbayad agad, 34% naman ang madalas nahihirapang magbayad, habang 8% ang naghahanap ng bagong mauutangan para masettle ang mga kasalukuyang utang o yung kung tawagin ay tapal. Bagamat halos kalahati ng populasyon ang nagsasabing kaya nilang tustusan ang kanilang pang-araw-araw na gastusin nang hindi umutang sa loob ng isang buwan, sakaling mawalan ng trabaho, ipinakita pa rin na may nagiging choice pa rin ang pag-utang ng pera para sa pagbili ng pangunahing pangangailangan. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala sa iba pang balita, may daya sa system o modus sa gasolinahan. Yan ang tanong na isang motorista at vlogger nang magpagas ito sa isang kilalang gasoline station sa Quezon City. Ang presyo kasi sa kanyang ipinakarga ay hindi tugma sa presyo na ipinakita sa system. Ang mga detalye alamin sa report na ito. Viral ang ibinahaging karanasan ng isang motorcycle rider at vlogger na ito sa isang kilalang gasolinahan sa Quezon City. Ang motovlogger na si Mek, magpapakarga dapat ito ng 3 litrong gasolina na nagkakahalaga ng 103 pesos kada litro. Nang sinuri niya ang sistema para ma-check kung magkano ang kailangan niyang bayaran, nagulat siya nang lumabas ang halagang 500 pesos sa halip na 395 pesos lamang. Nang idulog sa mga empleyado ng naturang gasoline station ang kanyang reklamo, ayon sa mga ito, maghintay lamang dahil nagbago ang presyo ng gasolina. Hindi tuloy napigilan ng ilang netizens na punahin kung paano nagbago raw ang presyo, pero hindi naman ina-update ang sistema kundi ang price chart lang. Ang iba pang komento ay nagbungkahing baka diesel ang ibinigay sa kanya kesa platinum. Pagkalipas ng 2 araw, naglabas ang kumpanya ng pahayag tungkol sa sitwasyon. Ayon dito, isang hiwalay na kaso ito kung saan may error at wala silang intensyon na iligaw ang mga customer, lalo na tayo ay nasa gitna ng krisis. Sa ngayon, mayroon ng mahigit 267,000 views sa TikTok ang viral video. Para sa DZRH TV, ito si Mili Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Samantala, sa ating susunod na kwento, naglabas ng paalala ang isang animal welfare volunteer group na Cats of McKinley. Matapos mapaulat na napatay umano ng mga asong husky ang isang pusa na kilala na rin ng mga residente sa lugar. Ang mga alagang hayop agad na inatake ang pusa habang nilalakad sila ng kanilang amo. Ang naging pahayag ng nasabing volunteer group, tutukan sa report ni James Galange. Agad na nabahalang isang animal volunteer group na Cats of McKinley matapos mapaulat na nasawi ang pusa sa tagig ng atake nito bigla ng mga husky habang nilalakad ng kanilang amo. Ito'y matapos mag-viral online ang mga kumakalat na video at litrato ng mismong pag-atake ng mga aso sa dakilalang pusa na si Ghost. Nasubukan pang maisugod sa veterinary clinic ang pusa, ngunit dito na rin ito binawian ng buhay. Kasulukuyang dumulog na ang grupo sa mga otoridad para aksyonan ang pangyayari, pero nagpaalala na rito sa publiko na ugaling i-practice ang responsible pet ownership. Gaya na lamang na nasa video na bagkus may tali naman ng mga aso, kitang napabayaan o nawala sa paningin ng fur parent ang kanyang mga alaga. Dagdag pa ng volunteer group na kababahalang naturang pangyayari hindi lamang para sa mga community car, bagkus para rin sa kaligtasan ng mga taong dumadaan sa ituturing dapat sanang ligtas na lugar. Nangako rin ang grupo na maglalabas sila ng update sakali may malaking pag-usad o sa umuugong na kaso ng naturang insidente. Pinapaalalahan pa rin ang publiko na umiwas sa fake news, lalo na sa mga impormasyong kumakalat online. Para sa DZRH TV, ito si James Galange, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At sa ating trending showbiz balita, tila naging very special guest ng pop star na si Justin Bieber ang kapwa singer na si Billie Eilish sa second weekend ng Coachella. Pero hindi bilang performer, kundi bilang one less lonely girl ni JB sa stage. Ang ultimate fangirl moment ng Birds of a Feather hitmaker sa report ni Showbiz Angel. Trending pa rin ang ultimate believer moment ng Grammy-winning singer na si Billie Eilish sa nagdaang Coachella Valley Music and Arts Festival, kung saan hinarana siya ng pop star na si Justin Bieber bilang one less lonely girl. It's only one less lonely girl. Only you, shawty. Makikita nga ang misis pa ni JB na si Hailey ang nag-push kay Billie na magpunta sa stage. Matapos nga ang moment na yan, muling naglabasan online ang ilang old videos and pictures si Billie na patunay kung gaano niya ka-love si JB mula pa noon. Habang sa pamamagitan ng isang Instagram story, "Can't stop crying" ang say ng Birds of a Feather hitmaker. Very thankful nga rin ang ina ng singer na si Maggie sa mag-asawang Justin at Hailey dahil sa #DreamComeTrue moment na ito. Magunita na sa Coachella rin taong 2019 nang una magkakilala sina Justin Bieber at Billie Eilish hanggang sa mag-collab sila sa Bad Guy Remix. Para sa DZRH TV, ito po ang Showbiz Angel, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At yan na po ang mga kwentong kinagiliwan, pinusuan at gumawa ng ingay sa social media. Kung meron din kayo mga katulad na istorya, ay i-share nyo na yan sa ating comment section o di naman kaya ay itag nyo kami sa TikTok at DZRH News. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik sa ating programa. Magkita-kita tayo muli bukas para muling himayin, tuklasin at buuin ang mga detalye para kapag nakita mo ang viral video na may nag-share, ikaw na mismo ang magdaragdag ng mga impormasyong nalaman mo sa TNVS, Trending and Viral Show. Muli ito po, si Arnold Herrera ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.